Praise God, hallelujah. Good evening, magandang gabi po sa lahat, lalo na sa mga sister and brother nandito ngayon, at higit sa lahat sa ating mga viewers sa iba't ibang bansa ngayon. So praise God, hallelujah, glory to God. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa Matthew chapter 18:20, 2 or 3 are gathered together in His name, the name of our Lord Jesus Christ, He is in the midst of us. So tonight, praise God, before we hear the word of God, hallelujah, let us pray. Manalangin po tayo. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord Jesus, we welcome you tonight. We welcome you, Father God. We welcome you, Holy Spirit, to move mightily in our midst. In the mighty name of Jesus, hallelujah. I pray, God, hallelujah, right now, all viewers, hallelujah, brother and sister somewhere out there, in the mighty name of Jesus, I declare, Lord, hallelujah, the anointing power of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus. Touch your body now. Touch your body in the name of Jesus. Lahat na nagkaramdaman, lahat na may mga sakit o ano hindi magandang pakiramdam, by the blood of Jesus, by the power of the Holy Ghost, I break it now. I break it now. Kung may mga masamang espiritu, a demonic spirit who disturb you, in the mighty name of Jesus, the spirit of suicide, spirit of discouragement, spirit of fear, spirit of worry, anxiety, spirit of anger, in the mighty name of Jesus, by the blood of Jesus, I curse it, demolish it upon your life. Come out, all demonic spirit. Come out over your life in the mighty name of Jesus. And I pray, Lord God, hallelujah, that you will move mightily, that you will empower mightily in Jesus' mighty name. Anoint, God, anoint your servant, anoint us, oh God, hallelujah, to preach your word, God. You are worthy to be praised in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. So gusto ko pong basahin sa inyo ang salita ng Panginoon sa Exodus chapter 34. Amen? Glory, i-off nyo ang lahat ng mga cellphone nyo. Pag nasa church kayo, i-off nyo talaga yan. Amen. Hallelujah. Pagkatapos, pwede na yon. Glory to God. Hallelujah. Doon ako kanina sa church sa Jesus is Coming, talagang automatically off sila lahat. Walang ano. Talagang very strict dahil para hindi tayo ma-disturbo. Pero sige lang, forgiven. Okay, sabi ng Exodus chapter 34 verse 7. Ang sabi po dito, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, by no means clearing the guilty, visiting the iniquity at the fathers upon the children and the children's children to the third and the fourth generation. Praise God, hallelujah. Ang sabi dito sa Tagalog, glory to Jesus. Pakibasa nga ito, Mariel, sa Tagalog. Hallelujah. Bilisan mo ito. Bilis, takbo. Hallelujah. Pakibasa itong itong may nakamark na ano. Masyado maliliit kasi. Exodus 34:7. Na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at ng kasalanan, at sa anumang paraan ay hindi maaaring walang sala ang salarin, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin. So praise God, hallelujah. So tonight gusto ko pong ibahagi sa inyo ang tinatawag na the three curses, ang tatlong matinding sumpa. Number 1, itong tinatawag na generational curse. Pangalawa is bloodline curses
o curse. And number 3 is soul tie. Soul tie curses. Kaya po ang sabi dito, dalawa kasi ang verse dito, isa sa Romans, Book of Romans, chapter 5, verse, ang sabi po dito sa Romans, glory to God, hallelujah. Romans chapter 5, verse 12. Ang sabi po rito, therefore, just as do one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sin. So ibig sabihin, dahil sa isang taong nagkakasala, ang lahat po ay nagkakasala. So madaling salita, ang bayad ng kasalanan is kamatayan. So in other words, dahil sa isang nagkakasala na si Adano, ang curse, ang tinatawag na sumpa, itong tinatawag generational curse o generational curses ay tuloy-tuloy. Kung binasa dito kanina sa Exodus chapter 34, verse 7, ang sabi doon, salinlahi talaga itong generation sa first generation, sa third generation, sa third generation, first, second generation, third, and fourth generation. So, ang tinatawag na curse, tinatawag na tuloy-tuloy. So ngayon, ito ngayon ang problema, hallelujah, na sabi ng Biblia, dahil sa isang tao na nagkasala, ang lahat po ay nagkaroon ng kasalanan. Kaya sabi po ng Romans chapter 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. So lahat po ay nagkakasala talaga. So ang ibig sabihin, sabi ng Book of Romans 6:23, for the wages of sin is death. Na ang bayad ng kasalanan is kamatayan. So hindi literal kamatayan. Dahil spiritual death. So dalawa kasi ang tinatawag na kamatayan, physical death at saka spiritual death. So ibig sabihin, dito sa mundong ito ngayon buhay tayo. Ngunit may pangalawang buhay pa pala. Ito yung pinakamatindi dahil sinasabi po itong tinatawag na buhay na walang hanggan. Dalawa po ang buhay na walang hanggan. Buhay papuntang impyerno, buhay na walang hanggan, at buhay din papuntang langit kasama ang Panginoon Jesucristo, buhay na walang hanggan. So dahil sa tinatawag na kasalanan, generational curse, lahat po yan, lahat po tayo nagkakasala. But praise God, ang sabi ng Panginoon sa book of Romans 6:23, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. So buhay din na walang hanggang. Ibig sabihin, the gift of God, so kaloob, is a gift. Talagang binigay ng Panginoon, is a gift. So, buhay na walang hanggan. Ngunit, ang sabi rin dito, pag under ka sa sumpa, ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan. So, ibig sabihin, forever din doon sa kamatayan. Saan makikita? Sa Revelation chapter 14, verse 11. Ang sabi po doon sa impyerno, araw at gabi, mangangalit ang iyong ngipin. You are tormented day and night. So, ibig sabihin, maghihirap ka doon ng apoy, hindi mamamatay. Billion of worms, papasok sa iyong katawan at doon sa impyerno, ang sabing salita ng Diyos, araw at gabi. At sabi doon, eternity to eternity. So, grabe, hindi mo talaga sa larawan ang kahirapan doon sa impyerno. So, ano itong sabi na salita ng Panginoon dito? Itong tinatawag na generational curse. Itong tinatawag na salinlahi, sumpa sa Tagalog. So itong generational curse, ito yung tinatawag na kasalanan ng ating mga ninuno. Kasalanan ng ating mga ninuno. So sa ating salinlahi, halimbawa ngayon, di ba si Adan, si Eve, ang kasalanan ay galing sa kanya. Nung hindi pa natin natanggap ang Panginoon na ating Diyos at tagapagligtas, sa madaling salita, we are under curse.
Sa madaling sabi, namatay tayo na wala, hindi natin tinanggap ang Panginoon Jesucristo nating Diyos at tagapagligtas, sigurado mapunta tayo sa impyerno. Ngunit, praise God, dahil tayo pinili ng Panginoon at nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan dahil sa Kanya. At sabi ng salita ng Panginoon sa John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by Him. So, ang generational curse pala, ito yung curse ng ating mga ninuno. Sa atong mga kaliwat, halimbawa, ang side ng iyong father, di ba? Sa side sa papa mo, yung salinlahi ng tatay mo, o yung father mo, and then sa side ng mama mo. So sa madaling salita, halos pare-pareha tayo. Mayroon tayong mga lulo sa mga lulo. Sa side sa ating mama, o side sa ating mother. Sa side sa ating mother, lula niya, papa niya, lula sa mga lulo. So, nandoon yung mga kasalanan, no? Mayroon doon nagsasamban ng mga diyus-diyusan. Mayroon doong mga kasalanan na iba't ibang kasalanan. Iba't ibang kasalanan, gaya ng killer, murderer, tinatawag na pangangalunya, adultery. So mayroon tayong mga ninuno na o relative na mga homosexual. Mayroon tayong mga relatives na mga lesbian. Mayroon tayong relative na mga prostitute. Mayroon tayong relatives, kamag-anak, mga ninuno sa mga ninuno na mga killer, hold-upper, sabongero, lasinggo, lahat ng kasalanan nandoon sa kanila. So yun ang tinatawag na generational curses. Dito naman sa side ng ating ama, ng ating father, ganon din, mayroon silang mga siguro sa mga unang mga panahon, siguro may mga lahing aswang, ganon, lahing mangkukulam, lahing babaero, lahing lasinggo, o anong klaseng mga bisyo nandoon yan sa ating mga ninuno. So yun ang tinatawag na generational curses. So sa madaling salita, yung curse na yan, pag hindi pa natin natanggap ang Panginoon, patuloy yan. Patuloy yan hanggang ngayon. So yan ang tinatawag na generational curse. Ang tanong, paano tayo makalabas sa curse na yan, sa sumpa na yan, yung tinatawag na generational curse. So, bago ko sagutin yung mga kasagutan tungkol how to break, how to destroy generational curse, pupunta muna tayo sa tinatawag na bloodline curses. Sa bloodline, ito yung mga sumpa sa bloodline. Ano yung ibig sabihin, Mr. Preacher? Yung tinatawag na bloodline curse. Ang bloodline curse, ito yung mga sumpa ng sakit. Diseases, infirmities. Diba? Minsan sabihin pa, galing sa bibig ng mga tao, alam ninyo, ang lahi namin ay lahing mga high blood. Amen? Lahi talaga namin yan. Talagang namamatay yung aking lulo, ang aking uncle dahil sa high blood. Okay? Sabi naman ng isa, alam po ninyo, ang lahi namin ay talagang may sakit sa puso. Kaya heart attack. At may lahi din kaming mga epileptic. Ano yung Tagalog yung epileptic? Yung sabi ni Saya sa taga sa Cebuano, patol. Alam mo, may lahi din kaming, sabi dong, aswang. Di ba meron ganon? Maraming aswang kasi sa cruise na pinupuntahan ko. Mga curses yan. So ang bloodline curses, ibig sabihin, mga sakit yan. May lahi kaming diabetic po kami. May sakit na ganon. May lahi kaming cancer. Cancer of the blood, cancer of the brain, cancer of the liver. So, mayroon po kaming lahi na kidney problem. So, yun ang tinatawag na bloodline curses. Yun ang lahi, yun ang tinatawag na sumpa. Itong tinatawag na bloodline
curses. So ang tanong, paano ito wawasakin? Paano natin ito kansilahin? Praise God. Ano ang sekreto para hanggang dito na lang siya at hindi na matuloy sa ating mga tinatawag na future generation? Okay. So pupunta muna tayo sa pangatlo. Ito ang tinatawag na soul tie curses. Ano yung soul tie curses? Ang soul tie curses, ito ang iyong kaluluwa. Listen carefully. Ang soul tie curses, ang kaluluwa mo na tie, na gapos, na tali sa isa. So ano yung soul tie curses? Ang soul tie curses, ito yung napakatinding sumpa. Ito yung tinatawag na adultery, o ito yung tinatawag na fornication. So ano yung ibig sabihin ng soul tie? Ano yung tinatawag na soul tie? Para malaman po natin, pag-isahin ko na lang, no, walang personalan to, para malaman natin ang tinatawag na lahat naman tayo ay nakakasala. Lahat naman tayo ay mga masamang tao. Amen? Ibig sabihin, kagaya sa akin, nung araw, napakasama ko. Lahat ng mga bisyo, lahat ng mga demon spirit ay nasa akin. Pero dahil pinili ako ng Panginoon, purihin ang Diyos, binago ako ng Panginoon. So, anong ibig sabihin ng soul tie curses? Ganito yung soul tie curses. Halimbawa, ang babae at ang lalaki, virgin pa sila. At pangalawa, ito yon. Pagkatapos ito yung ang lalaki, mag-asawa silang dalawa, mag-asawa. Ang itong asawang ito, puro pa, nagpakasal sila, puro sila mga virgin. So, nagpakasal sila. Pagkatapos, itong pangatlo, itong tinatawag na lalaki sa lalaki. Di ba lalaki, homosexual at saka sa lalaki. Nakipag-sex sa kapwa lalaki. Yan ang sabi sa book of 1 Corinthians chapter 6 verse 9. At nakipag-sex din sa babae sa babae. Sa babae sa babae. So ito yung tinatawag na, paano ang tinatawag na soul tie curses. So ang soul tie curses, halimbawa, pagsabayin ko ito para madali. Itong babae, itong magsyuta, puro sila virgin. Pagkatapos ito namang mag-asawa, puro din sila virgin na ikinasal. Ngayon, nag-engage sila sa tinatawag na adultery. Kasi pag may asawa, pag ang isang babae ay may asawa at saka na mayroon siyang kalaguyo, yung tinatawag na adultery. Ganon din yung lalaki. Pero pag halimbawa magsyuta lang sila, hindi pa sila kasal, ito yung tinatawag na fornication. Fornication. So ngayon, ito naman isa, puro lalaki sa lalaki, halimbawa first timer sila. Ito ding babae sa babae, ito tinatawag lesbian at saka babae, magsyuta sila ngayon kasi familiar na yan ngayon. Amen ba? So para lang makalabas tayo sa mga curse na ito, sumpang ito. Ganito po yan. So first timers silang lahat. Halimbawa, sabay itong apat, first timers lang lahat. First attempt nila, wala pa yung espiritu na yun sa kanila. Wala pa yun dahil mga virgin pa sila. Itong dalawa, halimbawa, kasi sabihin nila, uy, bakla yun. Hindi yan siya maging tawag na bakla pag hindi pa siya nakatikim ng lalaki. Kasi ang ibig sabihin yan, kagaya ng isang, halimbawa, ang isang lalaki at saka babae, pag hindi pa sila nag-commit ng premarital sex o nakipag-sipping sa bawat isa, hindi pa sila fornicator. Hindi pa sila. Pero ngayon, nag-attempt silang dalawa. Dahil, ang sabi pa nila, natukso po ako. So, hindi po natukso dahil sabi ng Biblia sa James, talagang sinadya. No, sinadya. Talagang sinadya. Okay? So, ngayon, first time silang lahat. First time silang nag-commit. Pag-commit nila ganyan, first time silang nagtalik. Pag first na silang nagtalik, yun ang tinatawag na first soul tie. So dahil isa pa lang, pero merong meet, ganyan, pak! Halimbawa, ito yung magsyuta, nag-fornication sila, puro sila virgin. Pag sex nila, marital sex, yun ang tinatawag na first, unang soul tie. Natali ang kanilang kaluluwa. Saan makikita? Ang sabi po ng Biblia, dito sa book ng 1 Corinthians chapter 6, verse 16, ang sabi po doon, pag
sex ka daw, tawag nito, makipagtali ka sa isang prostitute. Sabi doon sa 1 Corinthians chapter 16, ang sabi doon, iisa na ang iyong spirito. Ibig sabihin, isa na ang iyong spirit. In other words, nasoltay na. Para malaman po natin talaga, ito po yon. Halimbawa, may tinanong ako dyan sa San Pedro, dito sa Davao City. Taga Davao City ako eh. Tinanong ko yung isang prostitute, ilan taong ka ng prostitute? Ang sabi pa niya, is 14 years. So 14 years na siyang prostitute, yun ang trabaho niya. Sex worker. So ang tanong ko, mga ilang lalaki na kaya ang natikman mo? Sabing ganon. Ano lang ito, yung curious lang ako. Sabi pa niya, siguro libo-libo na. Libo na, sabing ganun kasi 14 years na siyang prostitute. I love prostitute ha. Mahal ko yung mga tao kasi kasalanan. Iba din yung kasalanan ko eh. Gusto ko lang malaman paano wasakin ito, durugin itong mga espiritong ito. Itong tinatawag na mga curses na to. So ganun po ang nangyari. Sabi niya, libo. Palagay ko lang, sa 14 years, 2,000 ang gumalaw sa kanya. So in other words, so mayroon siyang 2,000 soul ties. Multiple soul ties. Halimbawa, virgin ka. Nakipagtalik ka sa tinatawag na prostitute. Automatically, yung 2,000 na demon spirit of lust, o fornication, o adultery, automatic. Halimbawa, parang ganito, halimbawa, may age yan siya, may age. Ngayon, nakipagsiping ka sa kanya. Automatically, yung age niya, automatically transfer yun sa iyo. Amen? Ngayon, ang mangyari na naman sa atin, yung tinatawag nakipag-sex siya, virgin siya, pagkatapos prostitution, 200 na ka-treat, balik ko, 2,000 na kalalaki ang gumamit sa kanya. Automatic, yung demons na yun, na 2,000 demons, automatically transfer sa iyo. In the spirit. Amen? So, ganun ang tinatawag ng soul tie. So, halimbawa, ngayon, tingnan mo, pag nagtalik itong mag-asyuta, automatically, napasukan ka agad sila ng spirit of fornication. So, ngayon, di ba, primero, sa simula, parang matagal. Pero kung nasimula na yan, listen carefully, pag nag-meet na sila, nagtalik na sila, sunod-sunod na yan. Dahil mga bata pa sila, napasukan sila ng spirit of fornication, pwede sa isang araw, 5 times to 15 times. Dahil nakapasok na, halimbawa, paano maging multiple soul tie? Halimbawa, nagkahiwalay sila. Nag-sex sila ng 100 times, ngayon nagkahiwalay sila. Nandoon na yung demon spirit of fornication. In other words, nandoon na yung demon spirit of adultery. Kung mag-asawa, halimbawa, may asawa siya, married siya. Halimbawa, kung bakla din yung isang lalaki, halimbawa, nakipag-sex siya sa bakla, automatically, ang espiritu ng homosexual pupunta doon sa tinatawag na lalaki. Kaya sa ayaw niya sa gusto, darating ang panahon na maging yung espiritu na yon pupunta sa kanya. Kaya po dumami ang tinatawag. Bakit dumadami ang mga ganito? Wala naman silang matres, sabi pang ganon. Hindi yung sa matres, dahil yung spirit ay pumupunta. Nag-transfer sa iba't ibang ano. Nakuha ba ninyo ibig ko sabihin? Hello? So, yun po ang tinatawag na curses. Yun ang tinatawag na soul tie curses. Halimbawa ngayon, kayo dito ngayong mga audience, mayroon kayong mga dating mga nubya, mayroon kayong tinatawag na syuta. Ibig sabihin, nung araw, nakipag-sex kayo, no? Excuse me, nung araw, pagkatapos, pag matutulog kayo, naiisip nyo yan, nananaginip kayo. Ibig sabihin, nananaginip kayo, you are under attack sa tinatawag na soul tie, demon spirit of fornication. Kailangang ma-break yan, kailangang makansela yan sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Kagaya sa atin, kung tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo. Sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 17, pagtanggapin daw natin ang Panginoong Jesucristo, ang sabi po doon, iisa na ang ating espiritu doon sa ating Panginoong Jesucristo.
Pag halimbawa, masamang tao ka at sumuko ka sa Panginoon, sabi ng 1 John 1:9, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Pag sinabi mo ganyan, sumuko ka sa Panginoon, nagrepent ka sa Panginoong Jesucristo, at pag sinideklara mo, Lord Jesus, tatanggapin kita na aking Diyos at aking personal na tagapagligtas at hari ng aking buhay, automatically, ang Espiritu ng Panginoon ay indwelling spirit, ay manananahan kaagad sa iyo. By faith. Amen? So kaya sa 1 Corinthians, kung nakipag-sex ang lalaki sa kapwa lalaki, automatically pag tumagal, maging ganun din siya. Halimbawa, nakipag-sex ang tomboy doon sa babae, hindi pa yan mag-matured. So ang mangyari niyan, maging ganun din siya after all. Kasi yung spirit ng homosexual, spirit ng lesbian, nakipag-sex siya doon, in transfer. Amen? Hindi ka agad yan mag-matured na maging automatically lesbian siya. Mag-matured pa yan siya. Hindi ko na masyadong ipaliwanag. So ganun din. Sa adultery, ganun din. Pag nagkasala siya ng isang business, tuloy-tuloy na yan, pabalik-balik. Dahil nandoon na yung spirit Nandoon na yung spirit So paano yan wasakin? Paano yan palabasin? Di ba minsan, yung iba, nagsiserve sila sa Panginoon. Pag-serve nila sa Panginoon, after 10 years, after 5 years, after 15 years, balik na naman sa adultery. Yung iba naman mayang people, humingi ng kapatawaran sa Panginoon, balik naman sa pakikiapid. Balik na naman sa tinatawag na fornication. Amen. So bakit? Nandoon yung spirit. Nandoon yung spirito sa loob. Saan mo makikita? Ang sabi po ng Romans chapter 7, verse 15 to 25. Ang sabi po doon, sabi po ng tao na alipin ng kasalanan. Ang sabi niya, gusto kong gumawa ng mabuti. Ngunit ang mabuti na ninanais ko ay hindi kong magagawa. Dahil ang magagawa ko yung kasalanan na ayaw kong gustong gawin. Ang kasalanan na hindi niya gusto, yun ang nagagawa niya. Ngayon ang sabi niya, kung nagagawa ko ang kasalanan, hindi na po ako ang gumagawa ng kasalanan, hindi na po akong gumagawa nun, kundi ang kasalanan na nandito sa kalooban ko, ang siyang nagtuturo o nag-uudyok sa akin. So sa madaling salita, nandoon yung tinatawag na curse. Nandoon yung tinatawag na stronghold, tungkutan ng sabi, bakit ang tagal ko na, bakit naninigarilyo pa rin ako? Bakit ang tagal ko nang nagsiserve? Hindi ko talaga maiwasang uminom ng mga liquor. Sabi nga, bakit yung iba, automatically naman silang naging born again. Baka ako naghihirap pa sa ganitong klaseng mga bisyo. Ibig sabihin, mayroon ka pang spirit sa smoking, spirit of drunkenness, spirit of adultery, spirit of fornication. Ibig sabihin, you need a deliverance. You need a deliverance. Kahit sa itong tinatawag na soul-tie curses, ito yung pinakamalakas ngayon. Itong tinatawag na lust. Anong sabi ni Lucifer? Yung demon possessed. Tinanong po yung demon possessed, ano sa number 1 sa listahan ninyo na magdadala ng billion katao sa impyerno? Ang sabi ni Lucifer, ang lust, yung libog, yung tinatawag na uwag sa Cebuano. Yun daw ang magdadala sa napakarami, number 1 sa list ng mga demons na ang tao ay mapunta sa impyerno. Diba? Pupunta ka doon sa Europe, number 1 sila producer sa mga pornographic. Sa US, sa ibang bansa, nahawa na lang din ng Pilipinas. Pero sila talaga ang pinaka-update sa mga ganon. So kaya, grabbing attack sa mga pornography. No? Ito yung tinatawag, it will destroy your brain. Lalo na kung born again Christian ka. Diba? Hindi basta-basta. Ngayon, ang tanong, halimbawa, ang result sa tinatawag na soul-tie curses, halimbawa ngayon, bago ka, ang isang babae, bago ikinasal, nakatikim mo na siya ng 4 na lalaki. Listen. Pagkatapos, ang husband naman niya, husband to be, nakatikim din ng 10 babae bago siya ikasal. So, ano ang mangyari niyan? Pag ikinasal sila, halimbawa, bago sila ikinasal, kinasal mo na sila sa banig. Ibig sabihin,
nag-advance party muna sila. O so yan ngayon nag-advance party muna. At ang sabi ng lalaki na babae, sabagay, kakasal naman tayo. Kaya unahan na lang natin. So ang mangyari nito ngayon, akala nila, pag nagpakasal sila ng born-again church, tapos na yung curses. Binasa dito sa Exodus chapter 34 verse 7, hanggang sa 4th generation. Halimbawa ngayon, hindi na cancel, hindi na putol yung tinatawag na soul-type curses. So, ikaw ngayon, kinasal ka, mayroon kang tama, ibig sabihin, mayroon ka ring mga karelasyon noon, 4 ka babae o 10 lalaki kung sa babae siya. So ngayon, nanganak ka. Pag hindi, yung una mong anak, yung anak mo na yon, pag hindi na putol, hindi na cut off, ang tinatawag na curse, mas matindi pa yun sa atin. Mas matindi pa yun sa inyo, ang kanilang tinatawag na curse sa solte. Yung libog nila, yung last nila. Ngayon, dahil ang sabi ng Biblia, hanggang sa 4th generation, ang tinatawag na curse, sa soul-type curses. So, yung pangalawa, yung apo mo, mas matindi pa yun sa anak mo. Yung apo mo sa tuhod, mas matindi pa yun talaga sila. Dahil ang sabi ng Biblia, talagang mas matindi pa sila. Kaya, ang dapat natin gagawin, sabihin mo ngayon, paano ba ito? Na kinasal kami, virgin naman kami. Bakit yung anak ko na lalaki nakapabuntis? Yung anak ko ng babae, pinabuntisan. Bakit ganito na nandiyan kami sa Panginoon? Ang tanong, ang ating palang ama, yung halimbawa yung father mo, mother mo, sila ba din mga virgin? Bago ikinasal? Wala din yan sa Panginoon eh. Yung lulo natin, sa mga lulo, ibig sabihin ang generation natin, ang salinlahi natin ay grabe ang kanilang mga curses. So paano natin yan para mahinto, para maputol ang tinatawag na curse? Hallelujah. We need deliverance. Kailangan natin ng deliverance. Ang sabi ng Biblia sa Hebrews 9:22, almost all things are purified with the blood. Without shedding of the blood of Jesus Christ, there is no remission of sin. Kayang wasakin at durugin ang mga curses na yan through the powerful blood of Jesus Christ. Palakpakan natin ang Diyos. Paano natin diyang wasakin, mga kapatid? Mga viewers na nandyan sa malayo, uulitin ko, wala itong personalan. Dahil ito talaga, iba sana ang ipapangaral ko ngayon. Ang ipapangaral ko ngayon, nasa 1 Thessalonians chapter 3. No, ang sabi po din, always, we are bound to give thanks always to God. So, ibig sabihin, iyon sana ang preaching ko. Pero, hindi talaga matuloy-tuloy. Nung manalangin ako, ito yung talagang pinahiwatig ng Panginoon. Ito yung sasabihin ko sa inyo. Alam mo, ang sabi ng Biblia, malalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. You shall know the truth and the truth shall set you free. At ang katotohanan, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng Romans chapter 7 verse 25, sabi pa ng taong alipin ng kasalanan, sabi niya, napaka-kawawa kong tao. Sino ang magpapalaya sa akin sa sitwasyon na to? Sa kamatayan ito. Kasi bakit kamatayan ang sinabi niya? Dahil ang kabayaran ng kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan. Impierno. Ang sabi niya, sino ang magpapalaya sa akin? Sa katawang ito na alipin ng kamatayan. Kasalanan, sabi niya. Walang iba. Sabi ng verse 25, Romans chapter 7:25, ang sabi doon, salamat dahil sa ating Panginoong Jesucristo, siya lamang ang susi ng lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Alam mo mga kapatid, hallelujah. Makarelate ako kasi fornicators ako eh. Wala pa ako sa Panginoon. Dami ko mga babae kasi drug addict ako. Pagkatapos, nagtatanim po ako ng mga marijuana at nagbibinta. So lahat ng mga addict na mga babae, so baliwala lang yung tinatawag na fornication, no? Premarital sex. So galing ako po doon. Kaya nakaka-relate ako. Pero totally binago ako ng Panginoon at kaya rin kayong baguhin ng Panginoong Jesucristo. Hanggat buhay pa tayo, may pag-asa. Amen? Ang importante lamang, ang sabi ng salita ng Panginoon sa Book of Proverbs, chapter 28, verse 13. Ang sabi po doon,
kung nagtatago po tayo, if you cover your sin, you will not prosper. So hindi po tayo mag-prosper kung ang kasalanan ay tinatago po natin. So ano yung kasalanan? Yun nga sinasabi ko, yung mga sumpa na yon. Amen? Glory to God. Simple lang. Pwede bang maging self-deliverance? Yes, pwede tayo. Ang sabi ng Biblia, ikumpisal po natin ang ating kasalanan. Saan? Sa Panginoong Jesucristo. Glory to Jesus. Kaya ngayon manalangin ako sa inyo mga kapatid. Manalangin ako sa inyo, the Holy Spirit will touch you. Amen? Kung halimbawa ngayon, lalo na ngayon, makinig po kayong mabuti. Nagtaka po ako nung araw, nung ginagamit ako ng Panginoon, grabe. Healing crusade kasi evangelist ako eh. Mga bulag nakakakita sa pangalan ni Jesus, mga lumpo lumalakad sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mga maiksi ang kamay, nagpapantayan, kidney, goiter, mga bingi. So grabe, multiple. Hallelujah. Kasi ang tagal ko na, almost mag 4 decades na ako sa crusade. Grabe. Pero nung mga 10 years pa ako, 15 years pa ako sa ministry, nagtataka ako, sabi ko sa Panginoon, bakit Lord, na ginagamit mo ako sa ministry? Bakit yung aking mga girlfriend noong araw? Bakit palagi akong nanaginip sa kanila? Nanaginip ako. Ibig sabihin sa panaginip ko ay nakipagtalik ako sa kanila. Parang totoo talaga. Bakit born again na ako? Ibig sabihin pala hindi na cut off ang tinatawag na soul tie. Kaya ang ginawa ko, dahil talaga nahihirapan ako, dahil kasi born again ako, pagkatapos may nagdidisturbo sa akin pa na dahil sa panaginip ko. Ngayon ang tanong, yung girlfriend ko na yon, 15 years na, ibig sabihin may asawa na siya. May asawa na sila, ibig sabihin may asawa. Ako rin ay may asawa. So sa madaling salita, bakit na naginip ako na nagsisix pa rin kami? So, ang demons, Satan is an angel of light. Dahil pala hindi totally naputol o na-cut off ang tinatawag na soul tie. So sa madaling salita, na naginip ako ng ganon, na naginip pala ako, pero hindi pala yung nubyo ko. Ginagamit lang yung mukha ng nubya ko, pero ang kasex ko pala is a demon spirit. Hello? Is a demon spirit. Kaya ang ginawa ko, nag-fasting ako ng 21 days. Fasting and prayer. Nag-ayuno ako ng 21 days fasting. Ni-renounce ko. Ang sabi ko sa Panginoon, Lord, di ba kung magpipray ka, pag-baptize ka sa Holy Ghost, pag-filled ka sa Holy Spirit, pag nag-move ng Holy Ghost sa Romans chapter 8 verse 26, pag nagpipray ka, the Holy Spirit will teach you how to pray. Mag-groan ka, mag-groaning spirit, soaking in the Spirit. Tag 3 hours, 4 hours, grabe. Labas yung uhog ko, labas yung sipon ko, labas yung laway ko. Pinapawisan ako. Grabe ang presensya ng Panginoon. Di-renounce ko, Lord, in the name of Jesus, itong mga spirito na to, spirit sa lust, spirit of fornication, spirit of pornographic, in the mighty name of Jesus, by the blood of Jesus, I renounce, come out over my body, come out in the mighty name of Jesus. Alam mo, siguro, kung hindi nyo kaya mag-fasting ng 21 days, mag-personal deliverance kayo, you fast 3 days, no? Kung hindi nyo kaya 3 days, kahit 2 days, 1 days, pero sunod-sunurin nyo. Renounce, kasi sabi naman ng Biblia sa Joshua 1:8, 24/7 ang ating tinatawag na pagbabasa. Ang sabi ng 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Hindi lang ibig sabihin, isang bisis mo lang siya ni-renounce. Ipag-renounce mo ng renounce, Lord, in the name of Jesus. Amen? Glory to God. Kasi kahit pag lumabas na tayo, marami tayong kasalanan. Ang mata natin, maraming nakikita. So, we need to always to cleanse our body, our spirit, our soul to prayer in the name of Jesus. Kaya sabi ng Biblia, you cannot cast out devils without fasting and prayer. So, hindi lang basta prayer, fasting. Amen? In order to break the yoke of bondage. So, sabi ng Biblia, sa book of Isaiah chapter 10 verse 27, the anointing, meaning anointing, the Holy Spirit will break the yoke of bondage.
Kaya marami pa rin ngayon na mga lingkod ng Panginoon. Marami pa rin ngayon mga Christian, mga born-again Christian na pabalik-balik sila sa kasalanan. Ang ibig sabihin, at saka tinatawag na pumupunta sila sa church, Sunday, prayer meeting, parang ritual na lang. Ngunit hindi nila naramdaman ang presensya ng Panginoon. Bakit? Kasi mayroong barriers nandoon na tinatawag na curses, generational curses, salin, lahi na sumpa. Nandoon ang bloodline curses, ang sumpa ng ating mga dugo. In other word, mga sakit, mga karamdaman. At itong tinatawag na soul-type curses. Itong tinatawag na kasalanan natin na pakikiapid, pangangalunya, pornographic. So, masturbation, no? Alam mo, itong masturbation, talagang grabe to, kasalanan to. Alam nyo bakit? Kasi siyempre, kung mag-masturbate ang babae, mag-masturbate ang tinatawag na lalaki, isipin niya ba na si Pacquiao at saka si Mayweather ang nagsuntukan? Isipin ba niya na nagsuntukan o nagbuboxing si Pacquiao at saka si Marquez pag nagmamasturbate ang babae at saka lalaki? Hindi. Ang isipin niya, yung tinatawag na, ang isipin niya, yung mga malaswang napanood niya at malaswang ginagawa niya sa kanyang boyfriend at saka sa kanyang girlfriend. So ngayon, nire-rape niya ang kanyang sarili. So ibig sabihin, nakipag-sex ka sa demons yan. Bakit? Kasi iniisip mo talaga Iniisip mo talaga na, ayan, masarap yan. Fantasize sa isip mo. So in other words, ang sabi ng Biblia sa Matthew chapter 5 verse 28, pag nagnanasa ka raw, halimbawa nagnanasa ka, nag-imaginize ka sa isang babae na may nangyari na sa inyo dahil napakasiksi ng babae, nagnanasa ka. So ano ang nangyari? Ano ang mangyayari? So ang sabi ng Biblia, you commit adultery in your heart. Commit adultery. Saan makikita? Matthew 5:28. You commit adultery. Ganon. Kasi ang sabi ng Biblia dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 7, God did not call us to uncleanness. Ang Diyos hindi daw tayo tinatawag sa karumihan, but God call us to holiness. Amen? Tinawag tayo ng Panginoon sa kabanalan. Purihin ang Diyos. Huwag po kayo makinig o sumampalataya sa mga turo ng tinatawag na extreme grace. Itong tinatawag na abundant grace. Na pag tumanggap ka daw sa Panginoon, bumalik ka sa pagkabakla, sa pagkalasinggo, sa pagkakiller, sa pagkapalautang, pagkasugarol, pagkababaero, ligtas ka pa rin. That is a lie of the devil. Dahil ang langit ay para sa mga righteous. Ang langit ay para sa mga banal. Amen? Kasi sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 15, sabi doon, ako na Diyos, si Panginoon Jesucristo, ay banal at tumatawag sa inyo na maging banal kayo. Amen? At ang sabi dito sa 17, sa 1 Peter 1:17, sabi doon, it is written, God is holy and you must be holy. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Baka sabihin nyo, grabe naman sa evangelist, tinitira naman kami. Nandiyan kayo mga viewers. I tell you, I love you in the love of the Lord. Masama po akong tao. 3 bisis na ako sinalvage. Mas masama pa ako sa inyo. Ngunit sinabi ko lang po ang katotohanan na ang kaligtasan, ang magpapagaling sa atin, ang magdi-deliver sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Marami ngayon sa inyo na talagang pinapahirapan ng diablo. Glory to God. Gusto nyo magbago, ngunit hindi nyo kaya. Hindi nyo talaga kaya ang demonyo. Glory to God. Napansin nyo ba? Di ba si Rostom Padilla? Lalaki, action star. Di ba nakita nyo, lalaki si Rostom. Ngunit namulistya pala siya. Hindi niya sinabi, hindi siya nag-conduct ng deliverance. Kaya nung nag-mature na yung tinatawag demon spirit of homosexuality ang nangyari, hindi niya na makayanan kaya nag-expose. Naging baby gandang hari. Yung isang pastor na tinatawag na yung si Brother Boo Sanchez, nag-testify siya. Nung nagalaw siya, 11 years old, nagalaw siya ng bakla. Nagsabi siya, tinanong siya ni Boy Abunda. Sa bottom line, nandun talaga nakinig. Hindi siya nahiya. Sabi niya na nagalaw ako ng homosexual at the age of 11.
At pagkatapos sinabi niya, at the age of 14, worker na naman. Worker sa church, ginalaw na naman siya. Ibig sabihin yung worker is my spirit of homosexuality. So nagalaw na naman siya. Nung nagtaka siya dahil yung espiritu na nandoon na sa kanya at the age of 11 at saka 14, nagalaw na naman siya ng homosexual. So ang nangyari doon, ang spirit ng homosexual nag-mature na sa kanya. So ang ginawa ni Bo Sanchez, according sa kanyang testimony, kaharap niya si Boy Abunda. Ang espiritu, pag pumunta daw siya doon sa CR at iihi siya sa CR, sabihin daw ng demon sa kanya ng demons of homosexual, sabi, tingnan mo yung mga katabi mo na umiihi. Ibig sabihin parang tinuturoan na siya na kagatin mo rin. Parang ganun ba? Pero ang ginawa ni Bo Sanchez para, yun ang sabi niya, according sa testimony niya, ang ginawa ni Bo Sanchez, sabi niya, nang ligaw siya, marami siyang girlfriend. At saka yung mga girlfriend niya, ginalaw niya yung mga girlfriend niya para yung pagmulis siya sa kanya, matanggal yung espiritu na yon. Matanggal yung espiritu na yon. Dahil minulis siya at the age of 11, 14. Bo Sanchez, yung tinatawag na isang preacher din. So, sa Catholic yun siya. So ngayon, ano ang niya? Kasi nag-mature na yung spirit eh. Gusto niya na siyang alipinin na gawin siyang vampira. Parang gano'n. Para kailangan niya ng mga gat. Gano'n. Ayaw na ng babae. Gusto ng lalaki. Ayaw na, yung demon spirit, matured na. Ayaw ng babae. Gusto lalaki. Sa kanyang carnal, sa kanyang physically, ginalaw niya yung mga babae para akala niya matanggal yung espiritu na yon. Yun pala yung alam niya, hindi talaga kaya. Kaya nagsabi na siya doon sa kanyang papa na ganun ang nangyari kasi ayaw niya talagang maging bakla. Sabi niya, ayaw na maging ganon. At saka lumapit daw siya sa isang minister o pastor at nag-undergo siya ng deliverance. Nung mag-undergo siya ng deliverance, grabe, sumuka siya. The Holy Spirit, hallelujah, in the name of Jesus, touch him. Kaya sinabi niya talaga in public. Naka-live yan kay Boy Abunda, yung bottom line. Napalabay ni Boy Abunda. At sabi niya, at doon na-deliver siya. At ngayon, naging preacher siya. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya halimbawa, mayroon pa tayong spirit sa fornication, sa adultery, sa homosexuality, sa pornographic spirit, masturbation spirit. We need deliverance. We need deliverance in the name of Jesus. Huwag na tayong mahiya. Magpakatotoo tayo. Kilalanin natin na tayo nagkakasala. Dahil sabi ng Psalms chapter 66 verse 18, if I regard iniquities in my heart, the Lord will not hear me. Huwag na tayong pa-pride dahil espiritu ng kaaway din yan. Kailangan sabihin natin sa Panginoong Jesucristo, Lord Jesus, tulungan mo po ako. Hirap na po ako nito. Ang sabi ng Biblia, ikaw ang pag-asa. Sabi sa Romans chapter 15, verse 25, ikaw lamang ang pag-asa, Panginoong Jesucristo. Ikaw ang healer, Jehovah Jireh. Amen. Provider, you are Rapha, the healer. Amen. Glory to Jesus. So, isuko natin sa Panginoon ang ating lahat na kasalanan. Isuko natin sa Panginoon ang ating buhay. Isuko natin sa Panginoon ang ating sarili. Isuko natin sa Panginoon ang ating sarili lahi. Ang ating mga generation, ang ating mga sarili lahi, ano man ang kanilang kasalanan, sabihin natin sa Panginoon, Lord, patawarin mo po kami, Panginoon. In behalf of me, Lord, in the mighty name of Jesus, patawarin mo po ang aking lulo sa mga lulo. Kung adultero siya, kung bakla siya, kung magnanakaw siya, kung tulisan siya, kung prostitute ang auntie ko, nagsamba siya ng Diyos-Diyosan, lahat, sabihin mo na lang at manalangin ka and the Lord will touch you. The Holy Spirit will touch you now. Amen? Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Ihanda nyo ang inyong sarili. Manalangin ako sa inyo. Kung saan man kayo ngayon, ako manalangin. Uulitin ko po mga kapatid, mga kaibigan, nandyan sa iba't ibang lugar ngayon na nakikinig sa preaching na ito. Ulitin ko, mahal ko po kayong lahat. Hindi po ito personalan. Glory to God. Dahil ako po yung napakasamang tao. Uulitin ko 3 times na akong sinalvage. Hallelujah. Meron ako warrant of arrest nung araw. Ngunit binago ako ng Panginoong Jesucristo. Ganun din. Ang espiritu na nagpahirap sa inyo, nagpapahirap sa akin noon, ay winasak ng Panginoong Jesucristo. Winasak ng kanyang banal na espiritu. In the mighty name of Jesus.
Amen. Hallelujah. Tayo manalangin, tayo magsitayo. Hallelujah, Jesus. Oh God, Rabba Satala Makashatala Mayande. Kirobo Satala Mashatala Mayando. Holy Ghost, in the mighty name of Jesus. Holy Ghost, in the mighty name of Jesus. Hinihiling ko po lahat, ikumpisal ninyo. Mangumpisal tayo sa hindi sa tao, sa ating Panginoon Jesucristo. 2 at 3 na nakatipon sa kanyang pangalan. Narito ang Panginoon. Ngayon, viewers, kung nandun kayo sa Saudi Arabia, nasa Cebu kayo, nasa Manila kayo, nasa Japan kayo, nasa America kayo, at nakikinig kayo, nanonood kayo sa live kong ito, the Holy Spirit in the mighty name of Jesus, the Holy Ghost in the mighty name of Jesus, ministering to you right now. I feel the mighty Holy Ghost in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Kirobo satalama kasatalamayendo. Hallelujah. Repent in the mighty name of Jesus. Magpakumbaba kayo. Pwede bang lumuhod tayo? Lumuhod kayo kung saan man kayo ngayon. In the mighty name of Jesus, lumuhod kayong lahat, kayong mga viewers sa Panginoon. Ibig sabihin, nagpakumbaba kayo. At sabihin nyo po, Lord Jesus, patawarin nyo po ang aking sarili lahi, ang lulo sa mga lulo ko, ang auntie sa mga auntie ko, side ng aking papa, side ng aking mama. Lord, kung may makakasalanan kaming spirit of prostitute, marami akong, kung may mga kamag-anak ako prostitute, yung mga sa mga salin lahi ko, patawarin mo ako, Panginoon. Gusto ng Panginoon Jesucristo na galing sa kaibuturan ng ating puso, i-renounce natin ang lahat ng mga demonic spirit na nagpahirap sa ating ngayon at sa ating mga kamag-anak at sa ating kapatid at magulang. Oh, shatalama kashatalamayando. Kirobo satalama kasatalamayando. Kirobo satalamasi. In the mighty name of Jesus, I bind you, I demolish your spirit of adultery. In the mighty name of Jesus, I bind you, destroy your demon spirit of fornication. In Jesus' name, I bind you, spirit of homosexuality. Demolish you by the blood of Jesus, by the power of the Holy Ghost. I bind you, lesbian spirit, masturbation spirit. Come out. The mighty name of Jesus. Retaliation of the devil. Demolish you by the blood of Jesus. Please talk to God. Please humble yourself in the mighty name of Jesus. Ang Panginoong Jesucristo naman, the Lord Jesus Christ is our hope. Hallelujah. Siya lamang may kaya tayong iligtas niya, kaya tayong baguhin, kaya tayong tanggalin ang mga stronghold na nandito sa atin. Yarobo ko sa tsalama kasyande. Kirobo sa tsalama kasyatsalama syande. Kirobo sa tsalama yande. Mga personal sin natin, mga personal natin kasalanan, Lord, patawarin mo po kami sa aking pananalita, sa isip, sa gawa. Forgive me, Lord Jesus. I'm sorry, Lord Jesus. I'm sorry, Lord. Patawarin mo po, Panginoon, ang aking mga sarili lahi sa side sa Papa ko, Lord. Lahat na magkasala ng adultery, fornication, homosexual, Panginoon, nagsamba ng Diyos-Diyosan. Hallelujah. Ano mang klase kasalanan, paglalasi, Panginoon, pagpapatay. Hold up their man, say, Lord, forgive them in behalf of me. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Kahit ang side sa mama ko, Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Ano mang klaseng kasalanan meron sila, adultery, fornication, hallelujah, prostitution, fornicators, drunkard, smoking, killing, ano mang klaseng kasalanan, Lord Jesus, kasamaan, forgive them. I break it now in the mighty name of Jesus, in the holy name of Jesus. I break it now, Holy Spirit, in the mighty name of Jesus, mighty Holy Ghost, hallelujah. Touch their body now, touch their spirit now, touch their soul now, in the mighty name of Jesus. Minister God, the Holy Spirit, I claim your promises, Lord Jesus. In these last days, you will pour out your spirit. You will pour out your spirit upon our flesh. So therefore, pour out in Jesus' mighty name. Kirobo satalama shatalama yando. Kirobo idobo satalama yando. Kirobo satalama shatalama yandi. Kausapin nyo, mayroon ba tayong 3 minutes? In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Patawarin mo po kami, Panginoon. Patawarin mo po ang aking pamilya, ang aking mga anak. Patawarin mo, Panginoon, sa kanilang mga salanan. I ask forgiveness in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Kawawa naman, Panginoon, kung may mapunta sa impyerno. So I claim their soul.
In the mighty name of Jesus, ang aking mga kapatid, hallelujah, patawarin mo po sila, Panginoon, sa lahat ng mga kasalanan nila, Lord. In the name of Jesus, hallelujah, ang aking mga relatives, Lord Jesus, sa lahi, Lord, aking generation, patawarin mo sila in Jesus' mighty name. Shatalamaka Shatalamayande, Kirobo Satalamayanda. In the mighty name of Jesus, I break generational curses in the mighty name of Jesus. By the power of the Holy Ghost, I break you now. I break you now over your life now, over your generations. Hallelujah. I break you now in the mighty name of Jesus. Soul tie curses, adultery, fornication, all the work of the flesh, lust. By the blood of Jesus, I break you now. I break you now. Hallelujah. Hallelujah. Even soul tie curses, demolition of bloodline curses, diseases, infirmities over your body, demolish, cancel it now by the blood of Jesus. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Shalamakasata, Kirobo Satala Makasata, Kirobo Satala Mayando Romo Yande Rebo Shando. Lord, I declare deliverance in the mighty name of Jesus. Deliverance. Receive your deliverance now in the mighty name of Jesus. By the power of the Holy Ghost, receive your salvation now in the mighty name of Jesus. By the power of the Holy Ghost, receive your healing. Healing in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Everybody stand. Everybody stand. Hallelujah. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Ya robo sa salamayado, robo sa salamakashando. Let us pray. Pasalamatan niyo ang Panginoon. Give thanks to God. Hallelujah. Galing sa kaibuturan ninyong puso, kaibuturan ng inyong puso. Pasalamatan niyo ang Diyos. The Holy Ghost is working upon your relatives, upon your loved ones, and the curses of your generation, upon your family. If you heartily following me and believing the Lord Jesus Christ, the God, the Holy Spirit, the anointing of the Holy Ghost, in the mighty name of Jesus, totally break the curses, the generational curses, the bloodline curses, the soul curses, totally demolished upon your life. In Jesus' mighty name. Glory to God, glory to God. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. God bless you, mga viewers. God bless. Hallelujah. Patuloy tayong manalangin sa bawat isa. I love you, Kita Kiss. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang God, the Holy Spirit.